Araw natin without the sacrament of Jesus. Pasensya na kayo kanina, may nag-react doon sa loob. Ayan po yung solemn exercise. Dito yung kasama nating pari, chief exorcist din natin sa Diocese of Tagbilaran, si Father Absalon Pornosos, yung nag-celebrate ang misa natin. No? At salamat ako sa Panginoon dahil marami ng pari na inganyo sa ministering ito. Dahil hindi ko naman kaya ako lang mag-isa. Si Kristo nga may 12 apostles. Amen? God is good. Oh, meron tayong foreigner. From where are you, bro? Australia. Your wife? Together with your wife? Fiancé? Wife to be? So welcome to the Philippines, bro. You the one to translate my talk, sister? So, I want to share with you the wonderful teachings of the church about indulgence. Alam nyo, from Thursday to Sunday, ito yung theme ko. No? Before ako mag-blessing sa inyo ng mga religious items, ito yung pinaka-importante na doktrina ng simbahan. So, meron pong updated ang teaching ng simbahan about indulgence. Dahil marami sa atin, hindi natin alam yung indulgence. Ano ba yung indulgence? Sabi ng lola, indulhensya. Ano hindi yung indulhensya? Indulgence. No, tinatranslate mo lang yan No? So ngayon, ano ba yung official teaching ng simbahan patungkol dito? Meron pong updated po ito. Ito po ay nirelease ni John Paul II on the special norms, Normae de Indulgentias, norm on the indulgences. Okay? So, okay mag-alala dahil hanggang Sunday pa ito. Pero puputulin na natin. From norm 1 to norm until 20 po ito Ang ganda po, nagbabasa po ako. Sayang naman, hindi ko i-share sa inyo. You are so blessed today. Amen? Why I am blessed, Father? Because you will hear not opinion of Father Darwin, not the ideology of Father Darwin, but the truth, the mystery of our faith. Amen? Ready na ba kayo? Totoo. So before ako mag-blessing dahil kapag pupunta kayo sa merkado at bibili ng ginamos, palitat na ginamos, no? Bingon nagkapakapini pug una. So kini pagkapini sa katekism. So sa norm 1, ito yung sabi ng simbahan. Ito po ay updated na po. Hindi po ito outdated. Updated teachings of the church, an understanding of the church on the dogma of the church. Dogma po ito Ano itong indulhensya? Hindi ito ordinaryong doktrina. Dogma po ito. Ano ba yung dogma? Mama na dog? Nanay na dog? Hindi. Yan po is directly revealed by God. Hindi po yan gawa-gawa ng simbahan. It is directly revealed by God and officially approved by the authority, by the magisterium. Meron namang, di ba, yung limbo, doktrina sa limbo. Di ba? Kapag mamatay yung bata, saan pupunta? Sa limbo. Yung doktrina sa limbo, hindi po yun official teachings ng simbahan. Theological opinions of all many theologians in the past. Wala pong official teaching ang simbahan about limbo. Okay? Ano yon? Theological speculation of theologians in the past. Okay? Pero, itong indulhensya is magisterium po ito, teaching authority of the church. Hindi po basta-basta. Dogma ito Kapag dogma, may isang dogma kayo na hindi nyo tatanggapin at nag-claim ka na Katoliko, hindi ka na Katoliko.
Hindi ako maniwala sa indulgence na yan. Dugma ito ha, hindi ito ordinaryong doktrina. Sige, nito tayo sa norm 1. What an indulgence is. Dito tayo sa literal quotation ng simbahan. Sa norm number 1. An indulgence is the remission before God of temporal punishment for sins whose guilt has already been forgiven. I-simplify natin. Ang indulgence pala, ang pagkuha, remission of the punishment of the sin which are already forgiven. Mumpisal kayo. Father, bakit magpamisa pa ako sa lola ko? Nakakumpisal na yon, wala na yung kasalanan, pinatawad na ng Diyos yon. Bakit magpamisa pa ako sa kaluluwa niya sa purgatorio? When you go to confession, your sins is only the one being removed, omitted. Ang nawala, ang na-remove sa confession is the forgiveness of sins, not the punishment. While the indulgence, ito yung connection sa confession and indulgence. Ang indulgence, ang pagkuha sa punishment ng kasalanan mo na napatawad na. Okay? So dito po yung distinction, mga kapatid. Linilaw po ng simbahan. Very precise. Very categorical yung simbahan. What confession removes? Your sin. What indulgence remove? The punishment of the sin. Di ba? Example lang ha, bigyan ko kayo ng analogy. Makabangga ka ng sasakyan. Sabi ng nabanggaan mo, Tagalog, nabanggaan ba yon? Tagalog ba rin yon? Nasagasaan. Nasagasaan mo na sasakyan. Pasensya na kayo ha, may audience participation tayo. Nagsimula na sa Father Salon. So kayo, nang mangyari, sasabihin sa may-ari ng sasakyan, pinatawad kita, pero ang damage, ipa-repair mo yung damage. Yung damage is the punishment. Dapat i-repair natin. Okay? Yung indulgence is reparation. Para wala ka hindi ka nadadaan sa purgatorio. Kaya nga, dumadaan pa yung lola mo dahil hindi pa siya nakatanggap ng indulgence. Okay? Yan po yung, ano ang ma-remove sa confession? Sins, forgiveness of sins. But the effect of sin, nanatili pa. Yung punishment nandyan pa. Dahil ang Diyos ay hustisya, di ba? Di ba si Pope John Paul II, binaril. At anong nangyari sa nagbaril sa kanya? Nabilanggo. Pumunta ito si Saint John Paul II sa nagpatay nagplanong papatayin siya. Pinatawad siya. Pinalaya ba siya? Hindi. Until ma-serve yung kanyang sentence. Okay? Naunawaan niyo ba ako? Malinaw ba? Yung teaching ng simbahan? When sin is forgiven, the relationship with God is restored. But the effects of sin remain. The damage is there. The damage of the car is there. Okay lang yan. No? Basta pinatawad mo na ako. I-repair mo muna. Para ma-satisfy na ako. Sa reckless driving mo. Reckless ka eh. Okay? But the effects of sin remain. Disorder, attachment, and the need for purification. Indulgences. Ito na. Intindihan na natin ito. Indulgences help the faithful undergo this purification. Paano ba natin mababayaran yung punishment, the damage of our sins? Kailangan may penance. Ito yung penance mo. 10 aman namin, 10 Hail Mary, 10 Glory Be. Prayer, penance, work of charity, corporal works of charity, spiritual works of charity. The emphasis is that indulgences operate before God, meaning
They are spiritual and rooted in divine mercy, not human calculation. So bakit ginagawa ito? Para ma-serve natin, mabayaran natin ang hustisya ng Diyos. Alam nyo, kapag yung punishment ng lahat ng kasalanan natin ay mababayaran natin sa indulhensya while nandito tayo sa mundo, hindi ka nadadaan sa purgatorio. Uy, ang ganda, no? Yan ang pag-usapan natin mamaya. So ngayon, nandito na tayo sa norm. Norm 1 to norm 5 po ang isi-share ko sa inyo. Nandito tayo sa norm 2. Anong sabi ng simbahan? Ito yung role ng simbahan, the church, as minister of redemption. Hindi basta-basta ang simbahan, ha? Sino siya? Minister of redemption. Dispenses and applies the treasury of the merits of Christ and the saints. Ang ganda nito. Sino yung makadispense sa merits ni Kristo? Yung grabing mga spiritual blessing na nagawa o bunga ni Kristo, yung mga merito, ang simbahan lang ang makabigay, makadispense. Wow! Okay? This norm explains, norm number 2, how indulgences are possible. Paano natin ma-enjoy ang indulgence? The church that does not create grace, hindi po ang simbahan ang nag-create, gumagawa ng grasya. She distributes what Christ has won. Mag-distribute lang siya sa bunga sa ginawa ni Kristo. Ito po, may tayo eternal bank. No? Spiritual eternal bank of God's blessing, of God's abundance, of God's mercy. No? The treasury of God is deposited in the church. Anong sabi dito? The infinite merits of Christ. Infinite, eternal yung value ni Kristo. Kaya nga, kasali yung anghel. They receive salvation because of Christ, because Christ is not bound by time, space. Hindi siya bound. Si Kristo is eternal So, hindi na naghihintay yung anghel. Dahil si Kristo is eternal Okay? Tayo lang mga tao ang kailangan na maghintay. The prayers and merits of the Blessed Virgin Mary and the saints, hindi lang merito o bunga sa kabutihan ni Kristo, pati na ang merit ni Mama Mary, merit ng mga santo at mga martir. Nandyan po sa simbahan, sila ang mag-dispense. Okay? Yun po yung role ng simbahan. Nilinaw dito sa norm number 2, the role of the church. Paano kung lumabas ka sa simbahan? Sino mag-minister sa redemption sa'yo? Wala na. Di ba? Kaya nagtayo siya ng simbahan. Because the church is the body of Christ, the good of one member can benefit another. This expresses the doctrine of the communion of saints. Indulgences are therefore an act of spiritual solidarity. Ano itong indulgences? We are one. Solidarity. Ecclesial charity sa pag-ibig ng simbahan. Participation in Christ's redemption. Dapat mag-participate ka din. Hindi ka mag-anticipate. Participate. Kaya nandito kayo, nakikinig. It is a form of participation. Ngayon, nag-participate kayo. Nagsakripisyo, nagbiyahe sa malayong lugar, nakarating dito. Ito, participate. Okay? In Christ's redemption. Okay, nandito na tayo sa pangatlo. Yan po ang role ng simbahan. Norm number 2. Arita sa norm, nandito na tayo sa norm number 3. Types of indulgences. There are 2 types of indulgences. Ito po, nilinaw ng simbahan, di ba may nobinahan tayo na kapag i-pray mo ito, meron kang 300 years indulgences sa purgatorio. Narinig niyo yun? Mag-pray ako nito. Dahil may 300 years. Kinokorek po yan sa norm number 3. Okay? Hindi po ganon. Indulgences are only partial and plenary.
according as they remove either part or all of the temporal punishment due to sin. So dito wala nang 1,000 years kapag magdasal ka ng 2,000 Hail Marys, meron kang 500 years na mailigtas ka sa purgatorio. Narinig mo niyo yun? May number of years. Ngayon, kinurek yan na klaseng mentality. Walang official na turo ang simbahan dyan. Ito yung official na turo ng simbahan. Partial lang at plenary indulgence. Ito po, ano ba yung partial? Part of your punishment. Ito, may 5 mortal sins ka, kino-confess, napatawad. Pero meron yang corresponding 5 punishment. Temporal punishment. Yung theological term ginamit niya, temporal punishment. Kung makatanggap ako, Father, so yung 5 mortal sins mo, na-erase na. Pero nanatili yung punishment. Okay? 5. Ilan? 5. Kung partial yung matanggap mo na indulgence, isa lang. Meron pang 4. Partial eh. Yun po yung partial. Pero kung plenary indulgence ang natanggap mo, napatawad yung 5 kasalanan mo, malaking mga kasalanan, mortal sins, pero may 5 punishment. Kung plenary indulgence, lahat ng 5 punishment, temporal punishment, all are erased. Anong gusto nyong i-avail? Partial, plenary? Sana on. Okay. Okay. Yan po yung distinction ng ating inang simbahan. Okay. This norm simplifies the system dramatically. Before Vatican II, indulgences were measured in days or years. This reform removed numerical measurements. I-remove na niya yung numerical measurements. Kapag mag-pray ka araw-araw ng rosaryo, meron kang 500 days sa purgatorio na instead 1,000 years yung 1,000 days ka sa purgatorio, dahil nag-pray ka ng rosaryo, 500 na lang ka-araw. 500 ka-araw, isang taon is 365 days. 1 year ka doon. At kung mag-pray ka nito, numerical measurement, ni-remove na po yan sa updated na comprehension, theological comprehension on the official teachings of the church. Naunawaan niyo ako? Malinaw ba? So, patuloy tayo. Now, there are only 2 kinds of indulgence. Partial indulgence, remove parts of temporal punishment. Plenary indulgence removes all temporal punishments. This move focus from quantity to spiritual disposition. So dito mga kapatid, ina-highlight ang simbahan, ang pinaka-importante yung disposition mo. Hindi yung quantity of prayer. Ito, nobina ni San Pedro, nobina ni San Pablo, nobina ni San Lorenzo Ruiz, each nobina may 100 days from purgatory. Yung araw-araw, hindi wala na akong mabayaran sa purgatory. Sure na ko sa langit. Wala pong numerical measurements. Either partial lang at plenary. Part of your temporal punishment being removed or all of your temporal punishment being removed. So, nandito na tayo sa pang-4 po. Application to the dead. Pwede pala tanggap tayo ng plenary indulgence at ialay natin sa mga mahal natin sa buhay na bagong namatay o matagal lang namatay. Sa norm number 4 po ito. Ano sabi ng simbahan? Any indulgence can always be applied to the souls of the faithful departed by way of suffrage. Ito po. Ano ba itong suffrage? No? Paano ba natin ma-share itong lulo natin, namatay? Paano ba natin i-share itong plenary indulgence or partial indulgence sa mga mahal natin? Grabe, no? Pwede pala.
Pero hindi pwede sa buhay. No? Yung asawa ko, maldita ra ba ni? No? Ako ning ihalad niya. Dili pwede. Pwede pala sa patay. Itong indulgence. Pwede magbigay mo sa patay. O sa bagong namatay. Okay. Ano ba itong suffrage? Suffrage, the living can help the dead through prayer and good works. Okay? Through prayer and good works. Example, ngayong araw na ito, gagawa ako ng specific good works. Ialay ko sa kaluluwa ni tatay. Ialay ko sa kaluluwa ni tatay. It inspired you to do more good because you sacrifice for them. And it is indulgence. Wow. Pero paano yan? Paano tayo makatanggap ng indulhensya? Lagi na lang tayo nagsusugal sa wake mass, sa wake. Hindi natin alam ito eh. Pati na yung mga membro sa pamilya, hindi sasamang magdasal. Paano? Mabigay natin ang indulhensya sa mahal natin. Kung alam natin itong indulhensya, yung kaluluwa na bagong namatay, madali yung ma-liberate from the fire of purgatory. Grabe, no? So, anong gawin natin? Ito po. The church teaches the souls in purgatory are already saved. Lahat ng nasa purgatorio are already saved. Hindi yan pupunta sa impyerno. Dahil nagrepent po sila bago namatay. So, para mabayaran nila yung effect of sin, nagrepent pa, so, pupunta sila doon para ma-purify. So, ngayon, paano? How we practice the way of suffrage. Paano? Una, prayers for the dead. Yung mga dubina natin. Kaya nga, sa amin, nung namatay si Papa, kami ang nagdubina. Parang ni Papa. Di ba meaningful? Ikaw yung nag-pray sa Papa mo? Kung mag-hire ka ng mga J, hindi niya kilala yung namatay. So, anong nangyari? Paspas kayo. Magimay ka na. Santa Maria ka sa Amen. Paspasa man ka na. Dapat ko'y patay sunod. Tulupan kabuk akong pangajian ron. So, sa ato pa, mechanical. It is not from the heart. Sino yung pinaka-effective magdasal? Family members. Kaya nga, sabi ko sa mga kapatid ko, ikaw ate, yung una, first day ni Papa. Ikaw yung magdasal para ni Papa. Umiyak. Powerful ito. Umiyak yung leader namin. Mananabta na mo si ate. Sunod, ako. So, until sa lahat naman, 11 man kami magkakapatid. Maliit lang kami, no? Ano pa? Rosary, Divine Mercy Chaplets, personal prayers. Ano pa? Offering Mass for them. The most powerful help we can give is the Holy Mass. Amen? Indulgences and sacrifice. Pwede din yung fasting natin ngayon. Fasting. Oo. Pero wala tayong fasting ngayon. Fast eating na itong amin, Father. Almsgiving, yung pagdodonate ninyo sa mga mahihirap. Pwede i-offer nyo yung donation ko ngayon. Iaalay ko sa kaluluwa sa mahal ko sa buhay. Yun po ang way of surprise. Ano pa? Acts of charity offered for the souls. Example, bibisita ka sa patay. Kung may patay dito, kapitbahay mo, nagkasabay na matay, bawal ka pupunta doon sa ibang patay. Bawal yon. Hindi! It is a corporal works of mercy. Kung bibisita ka sa patay. Kung 5 yung patay, bisitahin mo lahat. At ialay mo yung pagbisita mo sa kaluluwa sa namatay. It is corporal works of mercy. Pagbisita sa patay, pagbisita sa bilanggo, pagbisita sa mga may sakit. Corporal works of mercy. Alam nyo, lahat ng ginagawa natin, kung i-offer natin sa kaluluwa, they can receive indulgences. Okay? So yan po yung norm number
for application to the dead. Not application to the living, ha? Sample, ako na lang mag-avail ng plenary indulgence sa asawa ko. Hindi pwede. Ang indulgence, matanggap lang yan personally when you ask it. So, i-connect natin sa Ebanghelyo ngayon, pangayo ka mo kay kamugaan, humingi kayo para makatanggap kayo, at maghanap kayo at ma-discover ninyo. Okay? This norm expresses the church belief in the unity of the church across death. Hindi nakaputol natin yung kamatayan. Dahil yung mga namatay, buhay sila. They are still person. No? They are still conscious. They are still living in spiritual entity. Not physical. Kailan maging physical sila, Father? Sa general judgment na. Kung pabalik na si Kristo, dahil i-resurrect niya lahat. Tayo. Mabuti at hindi mabuti. Indulgences can be offered for souls in purgatory because they can no longer merit for themselves. Bakit kailangan nila yung dasal natin? Because they cannot merit for themselves. The church intercedes for them in love. This is profound expression of Christian charity beyond death. Ito makikita natin, mga kapatid, ang kahulugan. No? Yung natin, obligasyon natin sa mga patay. Hindi yan natatapos sa 40 days lang. No? Hanggang tayo ay buhay pa. Huwag nating kalimutan ang lahat ng mga mahal natin na namatay na. Amen? So, parang mataas itong So, norm number 5, sa sunod na araw na lang, dahil mag-bless pa ako sa inyong At sa huli na banda nito, mag-follow lang kayo sa YouTube channel natin. Bakit? Series po ito. Paano natin matanggap yung plenary indulgence? I-discuss natin sa sunod na mga araw. Pwede ba yan matanggap, Father, kahit walang pare? Nandito po sa document na ito. Pwede. Okay, ituturo natin. Pero hindi muna ngayon, ha? Abangan nyo ang sunod na kabanata. Series po ito from Thursday to Sunday po. It is all about plenary indulgence. Dahil nandito po ako sa Sacrament of Healing. This month is Sacrament of Healing, Confession, Anointing of the Sick. And the third one is the source of healing, the Eucharist. Okay? Sa mga may sakit na grabe ngayon, ito yung pinaka-the best na advice ko sa inyo, magsamba kayo araw-araw. Eucharist is the source and summit of Christian life, the source of healing. Amen? Ito mga Katolikong CWL, saan CWL, Father? Katolikong nailingaw. No. Simba, every day. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? At after sa blessing ko, sa mga religious items ninyo, tatawagin lahat kayo for deliverance. Mamaya, lalabas ako for anointing of the senses, anointing of the sick. And then, after that, i-expose natin ang Blessed Sacrament. Yung mga hindi nagbabadlay, pwede kayo maka-join sa amin. Dahil every Thursday po, sinasali namin lahat ng mga bumisita sa amin, lahat ng mga na-connect natin through social media, sinasali namin sa dasal. Every Thursday po, i-expose namin ang Blessed Sacrament. No? Dahil hindi namin kaya yung mga na-possess. Only Jesus can liberate them. We are only mere servant of the Lord. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Totoo. God is good. All the time. Kinaraan mo yung tubag. Mingkog, God is good. Grabe. Mingkog, all the time, sempre.